Nako, Senator Dante Marcoleta, naglatag na naman ng bagong patibong dito sa mga gustong itago yung katotohanan tungkol sa flood control issue, no? Lalong-lalo na siyempre kay Pinky at kay Juan Bull, no? Napaka-genius talaga ito ni Senator Marcoleta. Kuha ko. Pero pasensya na kayo mga kaibigan, ha? Mga kamunting kalabak, pasensya na kayo. Yung sasabihin ko, limitado. Bakit? Kasi pag sinabi ko, baka mabuking baka maayoko Kaya siyempre, kakampi natin si Senator Marcoleta, tumutulong tayo sa kanya. Bahagi tayo ng sinasabi ng Pangulo na mahiya naman kayo. Bahagi tayo sa pagtulong sa kanya. Di ba, Mr. Pangulo? Ito gusto niya kung hindi niya gusto to, bakit niya sinimulan yung investigasyon? Kung hindi niya pala gusto to, bakit niya inopen sa taong bayan yung may, sa panahon niya, may kurakot? Di ba? Sana nanahimik na lang siya. Kaya Mr. Pangulo, wag po kayo, sawayin niyo po yung mga tao na nagagalit kay Senator Marcoleta na mga nagbubunyag ng katotohanan. At kung may 18 maris o gotesa man at iba't ibang mga lumalantad, tanggapin po ninyo. At kayo po mismo ang unang-unang sumaway sa kanila na pabayaan nyo si Senator Marcoleta at ang iba pang mga 18 maris at iba pang mga nag-iimbestiga para lumabas ang katotohanan. Tama po ba, Mr. President? Di ba? Kaya ang galing talaga ng Mr. President no? Hanga ho kami sa inyo Doon sa sinabi nyo, mahiya naman kayo Eto na, ang bunga, si Senator Marcoleta, na ibalik na. Hindi blue ribbon niya lang. Sa chairman ng Human Rights. Maraming tumututol, bakit kaya? Di ba? At hindi lang yan. At may delikadesa. Bakit? Ayoko. Limited lang muna. Kumbaga sa pamingwit, dahan-dahan sa madaling araw, dahan-dahan sa isang hating gabi na namimingwit ka ng malaking isda. Okay, sa isang hapon, no, palubog ng araw, marami isda yan Dahan-dahan ka sa hapon, ilalagay mo yung pamingwit mo na may pain, no, may patibong, para makuha mo yung big fish, di ba? Ganon ang style ni Senator Marcoleta kayo. Kaya unawain nyo kung bakit hindi siya blue ribbon ngayon. At ayoko lang sabihin kung bakit malalim, kung bakit hindi. Kung hindi siya blue ribbon ngayon. Stop muna tayo kasi matutunugan tayo ng mga big fish na mga maleta hawak nila. Pinapagana nila yung maleta ngayon. Yung maleta ngayon nila, nababawasan na dahil pinapagana na nila para kasuhan si Senator Marcoleta, kasuhan si ganito. Alam niyo na yun, di ba? Ngayon, bago tayo pumunta dyan, syempre, may eto, gusto ko basahin nyo to kung desperado siya o hindi. Gusto ko basahin niyo siya kung desperado siya o hindi. Kasi, baka sabihin nyo na timing lang ito, basahin natin. Ang payo ko sa law enforcement, kasama siyempre mga pulis dyan, galingan nila ang paghahanap. Nandyan na, huhulihin, pero hindi nahuli. sabi, galingan ng NBI, galingan ng PNP, at kung tutulong ang AFP, galingan nila ang intelligence work. Wow! Samantalang nakaraan, pinayuhan niya si Senator Bato na huwag kang lalabas. Kasi alam niyo, nagtago din po si Pinky. Di ba? Alam niyo naman niya, mga nanay, tatay dyan. Ngayon, pinayuhan niya si Bato. Ngayon, sasabihin niya, galingan nyo, bakit? Katumbas niyang sinasabi niya para sa akin, hulihin nyo na sa malalong madaling panahon si Bato. Baka kasi magbago ang isip ng korte at hindi na aprobahan ng International Criminal Court at makapagboto, mapalitan na naman sila ng Senate President, hindi na mapalitan si Cayetano. Desperate move. Hanggang sa huling patak ng kanilang gagawin nila. Senator Pampilo, Sunday urged law enforcement agencies strength intelligence efforts to locate Senator Ronald Bato de la Rosa. Desperado na po siya. Bakit? Kasi naman, sino ba naman di magdidesperado? Bakit naman? Sino ba naman hindi? Mahuhuli. Dan dahil sa kanya, hindi nahuli ang flood control. Dan dahil kay Pinky, walang flood control issue. Nang dahil kay Pinky, walang patawag. Nang dahil kay Pinky, hindi na patawag ang mga Bersamin. Nang dahil kay Pinky, hindi matuklasan ang malay-maleta. Nang dahil, parang AX, no? Parang sino ba yung Bakulaw? Nang dahil kay Martin, may AX. Nang dahil kay Martin, may tupad. Di ba? Kapal ng mukha, no? Akala nila pera nila yung pinamimigay. Hindi ka tulad ito. Iba naman to, hindi naman makapal ang mukha nito.
Hindi kahihiyan, natatakot na, natataranta na po si Pinky kasi matutuklasan po ni Dante ang kada hakbang. Ang alam nila kada hakbang ni Dante may gagawin eh. 'Di ba sabi niya nila pag tahimik daw si Senator Dante Marcoleta, may ano yan, may alam yan. 'Di ba? Iyon sabi ko sa kanila. Pero bakit nga ba pinaubaya ni Senator Marcoleta ang magiging blue ribbon kay Pia at hindi daw siya magsasalita about gusto niya, yung respeto niya kay Pia sila mag-imbestiga. Siguro kasama si Amy doon. Bakit? Kasi ang sabi po ni Amy ganito. Ayan na, sabi po ni Amy. Ito. Tinawagan ko ang aming SP Alan Peter Cayetano. Buksan na ang Blue Ribbon Committee. Tanggalin lahat ng takip ng flood control, corruption. Ipatawag ang 18 Marines, si Saldico, ang mga bersamin. Ilabas na ang katotohanan, sabi ni Amy. Senator Amy, natatampo kami sa iyo. O baka sa susunod yung tampo namin magalit na kami sa iyo. Bakit? Asan yung pinsan mo diyan si Tamba? Ba't hindi mo binanggit na ipatawag din yon? Ano? Ayaw mo na? No, hindi. Patawag niyo, hindi. Baka pain lang din ni Amy yan. Style nila yan. Hayaan nyo. Kaya sabi ko sa inyo, patibong ni Senator Dante Marcoleta. Pero mas malalim pang paliwanag doon, ayoko nang sabihin. Pero sabihin ko sa inyo, mahuhuli ang big fish sa lalong madaling panahon. Hindi, totoo yan. Kaya nga sabi ko sa kanila, ingat sila. Ingat si Senator Dante Marcoleta sila Cayetano. Hanggat maaari yung bodyguard mo, 3, gawin mo 6. Totoo yun. Para sa akin for security, purpose. Kasi ang gumagalaw ngayon, mali-malit ang pera na. Pinagagalaw na ang mga maleta ng big fish na yan. No? Yeah. At ito pa, ang dami nilang pautot, no? Minorya, hanggat maibalik ang integridad ng Senado. Hangad maibalik. Hangad din ng maibalik. Sila lang nagsabi niyan na wala daw integridad ng Senado. Sila lang may sabi niyan. Wala niyan. Ang pananaw namin, sabi ni Pampilo, ang pananaw namin, ang unang-unang dapat gawin sa Senado sa ngayon ay ibangon yung integridad, dignidad, reputasyon ng Senado kasi talagang let's face it, talagang nasadlak na kami talaga sa the lowest of the lows. Ikaw lang may sabi niyan. Ipinapakain mo lang sa sambayan ng Pilipino yung paniniwala mo. Gusto mo yung paniniwala mo, maniwala din sa sambayan ng Pilipino. Mga Pilipino, huwag kayong basta maniniwala. Ang Senado po buo. Nagkataon lang talaga si Bato, nagkaroon ng pagkakasala at naging senador ng Pilipinas. At tinuhuli sila ng banyaga ngayon na labag sa batas ng puso ng basambayan ng Pilipino. No, nagkataon na senador si Bato, ang totoo mo mga walang ya dito. Ang totoo po, hindi po si Senator Bato at hindi Senado. Sila po yung mga gustong biruin mo, 4 sila kasama yung Pinklawan. Gusto nila sumuko si Bato. Bato, sumuko ka na. Ang daling sabihin, no? Pero at tandaan mo, madaling sabihin nila, pero sila, hindi nila magawa yung sa flood control issue imbestigahan. Kay Bato, sumuko ka na. Biruin mo, sasabihin mo, dignidad ng Senado. Samantalang pinapasuko mo yung incumbent na senador na hinalal ng bayan niya yun, nakaupo, papahuli mo. Hindi mo lang binaba ang dignidad ng Senado at hindi mo lang binaba ang reputasyon ng Senado, maski yung tao na halal ng bayan na senador, gusto mong sumuko sa isang banyaga? Tapos sasabihin mo sa amin, dignidad at integridad at reputasyon ng Senado, hinahanap mo? Saan kami? Paano kami maniniwala sa'yo? Walang pinagkaiba yan doon na ayaw mong dungisan ng iyong sariling bakuran, pero ikaw mismo nagkakalat. Di ba? Sabi ko sa inyo dito lang yan, marami kayong matututunan dito. Punong-puno ng aral to at talagang karunungan ang nangingibabaw dito, hindi lang kaalaman, no? Eto, tama na yan. Pinky, imbestigahan mo muna. Patawag mo muna si Tambaluslos bago mo sabihin ng dignidad. Yun lang yun. Pero sa bagay, hindi ka na blue ribbon, si Pia na. At ang magbabalik ng dignidad, hindi kayo. Kung natanggal man yan, ang magbabalik si Pia. At kung nawala man yan, hindi sila Marcoleta ang nagwala niyan o sila Cayetano ang nagwala niyan. Kayo ang nagsimula, nagwala ng reputasyon na sinasabi niyo sa Senado. Di ba? At ibinabalik lang ni Senator Dante Marcoleta at nila Pia Cayetano sa pagpag-iimbestiga dito sa anomalya flood control issue. Pakinggan po natin si Senator Dante Marcoleta sa kanyang payag. Pero ngayon siya ng bago, kung sino daw po yung mga senador na magbibigay proteksyon kay Senador Bato de la Rosa, baka madamay daw ang mga senador na ito. Sabi nino? Sabi niya po ng DOJ,
At yun daw pong mga nagpataka sa kanya, doon sa Senado, ay baka daw habulin din ng batas. Nagpatakas no? Sila lang yan. Kanila naman salita yan. Nagpatakas. Asa ng warrant? Na kay Tiriling? Kung talagang si Tiriling may warrant, pag di nilabas ng talagang opisyal. Nagpatakas. Hindi umuwi yon. Di ba? Ngayon, pag nahuli niyo si Bato at nakawala, yun ang tumakas. Kasi meron na kayong hawak kanawaran tumares, di ba? Yung time na yun, wala naman talaga eh. Masasabi ko lang sa hintayin mo kasi kung ano ang sasabihin ng Korte Suprema. Hindi mo ba alam na sinabi niya klarong-klaro yon? Opo. Hindi pa kami tapos doon sa main case. Yung merit ng kaso, pagdidebatihan pa namin ito. Oho. So, kung sasabihin niya na lahat ng nagpatakas o napakasangkapan sa pagtakas, hindi mo nga pwedeng gamitin yung pagtakas eh. Opo. Wala siyang dapat takasan dahil wala ngang valid warrant of arrest sa akin eh. Kaya pala sinabi ni Senador De La Rosa, ni Senador Robin kahapon nung nakapanayam namin, ito, ipinakikita, nakisabay sa akin yung tao eh. Sinabi sa akin, pag uwi mo, sige, sasabay na ako. Nakita doon sila ng mga pulis. Nakisakay siguro. Opo, nakita doon ng pulis. Hindi naman doon sila hinaharang. Kung nakisakay sa akin, isasakay ko rin naman siya. Ay, wala po eh. Kaya naman ang masama ron. Kasi wala naman sila talagang arrest warrant. Sana kung nakalagay sa revised penal code, Oho. kapag kayo'y nagpasakay yung sasakyan, meron kayong criminal responsibility. Yung baka pwede yun. Nako. Pero kamo nakisakay lang sa'yo, boss. Baka pwede naman akong... makisakay kasi wala ako sasakyan. Gawa nang dumati ako rito, nakisakay ako kay Senador Cayetano. Naplatang sasakyan ko. Paano naman kasi katatakbo ko kasi. Oho. Hindi ko na naano yung sasakyan ko. Wala na palang hangin yun eh. Oho. Sakay muna ako sa'yo. Halika, pre. Oho. Kasalanan ba yun? Hindi po. Siyempre, bilang senador, kapwa yung senador. Di ba nung nagpasaring na naman yung isa eh. Oho. Sumakay pala kanya sa kotse ni ganito. Talagang may niya, silang mag-ati lang, sabi niya. Alam mo naman yun, di ba? Opo. Siyempre, dahil nga sa pangyayari, medyo mataas na yung emotion. Ano pakialam nila kung si Bato sinakay nila papunta sa Senate? Bakit? May warrant na ba nung time na yon? Wala pa naman kasiguraduhan yung warrant na yun. Nalaman pa lang yung talagang pumunta si Senator Bato de la Rosa at yung bumoto ng palit leadership eh. Di ba? Doon niya kinataranta eh. Abot siya. Sana wag naman kayong ganyan na para bang napakalaking pangyayaring meron pang kalakip na krimen ng ganito, ganyan-ganyan. Kaya bakit naman kayo magsasalita ng ganyan? Ako, nakisakay ako sa maraming pagkakataon sa mga kasama natin. Opo. May issue ba yun? Tapos mag-apologize. Hindi, nakakuha naman kasi ako ng reliable A1 information. Reliable A1 pa eh. Mali pala. Di ba kang mag-apologize kung A1 reliable, di ba? Problema, inamin nung kuya, Senador Alan, sa kanya pala, hindi pala doon sa ate. Talagang kinasasama lang na loob. Sinabi ko sa'yo na hindi nila inaasahan, nasusulpot yung mama. Hindi nila natunugan na gano'n ang mangyayari. Kaya nga, sikip na sikip ang dibdib. Yan na lang ang pag-usapan, yung gano'n. Huwag na kayong kung ano-ano pa yung masakit ang loob nyo sa nangyari. Di ba, nakapagsalita pa ako ron eh. Nagtatali-talinuhan man ang matching. Nauutakan pa rin. Yun ang sama ng loob eh. Yun na lang, huwag na kayong kung ano-ano pang mga... Di ba? Anyway, bago lang tayo mag-break, mayroon tayong isang mahalagang paksa na mapag-uusapan. Marami lang po nagtatanong. Kaya ako tapos na tayo. Di pa po, meron pa tayo. 30 minutes pa. Yung issue ng Blue Ribbon, kasi, sabi nila, hindi na po talaga kayo ang nandyan. Magpapatawag. Eto, painggan nyo mabuti. Tama mo kutuban nyo lang. Meron na bang kalendaryo kung ano ang magiging schedule ng Blue Ribbon? Kasi ito po ang inaabangan ng marami eh. Hindi, nakapangako ako kay Senate President na hindi muna ako magsasalita tungkol dyan. Okay. Dahil in deference to the action taken by the majority na ibigay kay Senator Pia. Kaya ang sabi ko, naipasya ko na bilang paggalang doon sa aksyon na yon. Yes po. Lahat ng katanungan dyan ay dapat ang sasagot ay si Senator Pia. Bakit? Ito, baka sabihin nila, bakit nung si Lacson nag-iimbestiga nangingialam ka, Marcoleta? Baka kasi yan ang ano nila eh. Ito, pangunahan ko na kayo.
Si Pinky kasi nagsimula na, yung nasimulan niya, kulang-kulang ay hindi siya nagpatawag. Kaya umalma si Senator Marcoleta. Eto, si Pia di pa naman sisimula, kaya nirespeto niya. Ganyan po dapat, di ba? Irespetuhin ka kung hindi ka pa nagsisimula. Pero kung nakapagsimula ka na at maayos ka naman, respetuhin ka. Hindi, nagsimula si Pinky, ilang buwan na, 9 months na, wala pa rin pinapatawag. Sa tingin mo, respetuhin mo yung tao na yon? Sa tingin mo yung taong bayan, binoto ka, senador ka, hinalal ka dahil sa kanila, taxpayer ka, binabasahudan kanila. Inirespeto mo yung taong ayaw mag-imbestiga dahil ang taong bayan gusto mag-imbestiga. Kanino ka? Sa taong bayan o kay Pinky? Sa tingin ko sa taong bayan ako eh. Babastosin kita kahit ikaw senador ng Pilipinas, Pinky. Bakit? Taong bayan na nagrereklamo eh, nagsusumbong na sa akin eh. Na hindi ka nag-iimbestiga eh. Ipasok ko lang ito, Sen. Alam nyo, sa dami ng problema ng ating bansa ngayon, pero para bagang meron tayo hindi napapansin, baka napapatutok tayo sa gulo sa Senado, yung iyakan sa Senado, pero yung mga figures, yung mga numero, ito po yung tiliyata may sinabi yung Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCISN, napapansin na rin po nila itong problema ng ating bansa ngayon. Sila nga yung nagsisintimiento, narinig ko yung kanilang pahayag. Opo. Ang mga numbers kanya, palagi na lamang nagko-concentrate sa Senado, sino ba yung majority, sino bang minority. Tila nakakalimutan nila yung mas importanteng numero na napakalaki ng kaugnayan ng mga mamamayan. Na sana yun muna yung unahin. Maraming dapat unahin. Ngayon, ang dami, nasunog sa ata sa Parola, sa may Manila. Hindi lang yan, mga krisis, lindol, baha na naman, pagtigbagyo na naman ngayon, tag-ulan na naman, babaha na naman. Sila ba nakapokus dyan? Wala. Utang ng Pilipinas, yun, doon. Sa tingin mo, itong bagyo, may nakapondo ba? May nakalaang pondo ba sa bagyo ngayon darating? Ha? Nakaraw, wala pang bagyo, wala pa. Umulan na ng kaunti, bumaha na sa Esles yata, bumaha sa Cavite rin. Ambon lang yun ha, ulan-ulan lang yun. What if kung tag-ulan na? Napagandaan ba nila yan? Tingin ko parang hindi. Hindi. Impeachment, ICC. Biruin mo, si Idol President Trump, ha? Ayaw ng ICC, si Putin ayaw. Ayaw din si Netanyahu, lahat ng bansa ayaw. Tayo gustong-gusto, mahal na mahal yung ICC, tama, sumunod sa kanya sa batas. Tapos mahilig siya sa bayani. Sino bayani ng Pilipinas? Sino bayani ng ganito? Mahal namin, proud kami, manunumpa sa watawat. May panumpa pa sa watawat, pero pag sa dahig, nakakandara pa kayo. Hindi kayo tunay na Pilipino. Kayo ang tunay na makapili. Yan, opo. Hindi naman namin kanya sinasabi na hindi nila pag-usapan yung numero nila, kung sila pa rin, o mapalitan o ganyan. Pero unahin din ninyo kanya yung mga numero na talagang direkta kanyang may kinalaman sa kapakanan, sikmura ng Pilipino. Ang sinasabi niya, tingnan mo po ninyo kanya yung ating inflation rate ngayon, 7.2%. Grabe, taas po yan, Sen, ha? Ayan ang tingnan mo yung kanilang pagkukumpara. April 2025, 1.4%. Opo. Tapos biglang sumikat sa March 2026, 4. Alam mo yung 4.1 na yun? Mataas yan. Actually, 1.4 dapat hanggang ganyan lang. Kapag pumasok sa 2. Halimbawa 2.5 to 2.8, malaki na yun. Malaki na. Biglang sumikat sa 0.41. Pagkatapos, lumundag sa 7.2. Ang laki niyan. Alam mo, sa isang point lang, malaki na yun. Kasi kabuuan ng bansa yan. Tapos mo sisikat ng 7.2, grabe. Bagong Pilipinas. Galing. Alam mo kung ano ibig sabihin niya? Ang nasasaktan talaga dyan, mga karaniwang mamamayan, na talagang hindi nila malaman kung paano sila babaluktot sa maiksing kumot. Nako. Tapos pag sinabi mo, kakaiba yan, no? 7.2 inflation. Tapos wala laman yung mga kriminal nagamayagpag ngayon. Alam mo, sabihin nila, bakit anya yung sa panahon ng Duterte, hindi naman perpekto. Ay, ang hirap sa inyo, nangungumpara sila. Ang hirap sa kanila, nangungumpara sila. Parang ganito. Nagluto ka ng ng apretada. Ha? Tinikman ng nanay mo. Hindi masarap. Anak, hindi masarap yung apretada mo, maalat. Sasabihin mo ba, bakit yung nakaraan? Hindi, maalat din naman yun, Sasabihin mo ba sa nanay mo yun? Ang usapan niya yung kakain kayo ng masarap na hapunan. Inalatan mo. Tapos sasabihin mo ba, kakatira mo ba, yung apretada, bakit yung nakaraang
yung nakaraan na si kuya nagluto, hindi, maalat din naman huwag mo ikukumpara yung sa'yo yung nakaraan. Yung presidente noon at presidente ngayon, huwag mo ikukumpara. Ang asikasuhin mo yung ngayon, kasi yung ngayon ang nakikinabang yung taong bayan, hindi sa nakaraan. Huwag kang babay sa nakaraan, sabi yan ng Biblia. Huwag kang titingin sa nakaraan, doon ka sa hinaharap at yung kasalukuyan. Di ba? Anong gagawin mo? Nagluto ka ng minuto na maalat, kukumpara mo, bakit kay kuya dati maalat din naman Mas maalat pa nga kay kuya Ibig sabihin, papakain mo sa nanay mo yung maalat, nagkasakit pa sa bato nanay mo. Biruin mo. Ang gagawin mo, ayusin mo yung luto mo sa susunod. Hindi ikukumpara mo yung dati. Ayusin mo yung ngayon, hindi ikukumpara mo si Duterte. Hindi ba yun sinabi ni Anta Claire? Bakit anya si Pangulong Duterte, hindi nyo inusig dati? Ba't dati hindi nyo inano-ano? Ba't nagsasayta kayo ngayon? Dati kay Pangulong Duterte, hindi nagsayta. Kuha nyo, analogy, kuha nyo. At napakarami ng pagbabaluktot na ginagawa nila dyan. Mula sa pagkain, sa gamot, sa gastusin sa medisina, sa kuryente, sa tubig, lahat na. Lalong-lalo na kung ikaw ay talagang hinanantahanan. Siguro hindi mo alam mo, saan kukunin lahat itong mga ito? Anong mga numbers pang pinag-uusapan natin? Kaya naman ganyan napunta dyan. Ang daming factors na talagang sisikat pa yan, hindi lang. Kapag hindi natin binigyan ng pagkakataon na ayusin lahat ang mga numero na dapat sana matagal na nating inayos. Magkano na exchange rate natin? Nako. Nung isang kahapon, nakita ko, ang una ko sin tinitingnan dyan, yung exchange rate natin, yung dolyar, 61.75 kahapon. Kanina yata, 61.74. Ito daw po, bago nagsara, 69 cent. Ngayon yan. Opo, ngayon. Sa maniwala ka sa hindi, alam mo, last month, yung tagapagsalita ng Pangulo na babaeng... Opo, si Auntie Claire. Hindi ko... Lucaret. Sabi niya, sino ba sabi Lucaret to? Sino ba sabi Lucaret? Si Panelo yata, si Tony Panelo. Ang pangalan. Opo. Sabi niya, ang gusto ro ng Pangulo ay hindi tataas sa 60. Nako, Sabi ko, ba't ganito yung sinasabi nitong babaeng ito? Bakit ka kumukuha kayo ng pamantayan? Bakit kayo kumukuha ng target? Ang gusto ng Pangulo hindi tataas sa 60. Grabe mindset, no? Grabe, no? Palagay ko hindi sinabi sa kanya ng Pangulo yun. Alam mo, Yun, huli ka ni Senator Marcoleta. Auntie Claire, huli ka ni Senator Marcoleta. Hindi ka lulusot kay Senator Marcoleta. bakit daw po? Hindi naman binobroadcast yun eh. Opo. Hindi kung talaga ikaw nag-aaral ka, hindi mo i-broadcast kasi ang pinag-uusapan natin current yung foreign exchange Opo. Alam naman niya na dinidikta ito ng market forces. Opo. Hindi ka pwedeng magsalita ng gano'n kasi pag sinabi niya yun, mapipilitan na sabihin mo na lahat, inistrakan mo yung central bank, kumuha ka ng paraan. Indirectly, parang gano'n. Para kontrolin mo. Yes. Alam mo, hindi mo pwedeng kontrolin ng gano'n eh. Either magbenta ka ng currency na napakamahal, Kita mo yan, di ba? Kita mo yung pagkakamali niyan? tayo. Tapos bibili ka ng currency na napakamahal. Magbebenta. Tayo rin, babagsak din sa atin yun eh. Sa makatid, hindi dyan tayo ang pinaggagawa nila. Pagkatapos, ano nga employment rate natin? Luhod ka ngayon. Pinaluhod ka ngayon ni Senator Marcoleta, Auntie Claire. Abis paluluhurin kayo nito eh. Itong mamang ito, ngayon lang kayo nakakita ng politikong matalino talaga. Hindi katulad ng mga nagdagdang politiko, matandang politiko lang. Ang gamit lang niya sa pakikipagbaka niya sa mga constituent niya, experience lang, hindi utak. Ito kasi batas. No? Sobra na. Yung mga namumuhunan na nagagaling sa ibang bansa, sumadsad din. Isip-sipin mo, higit sa kalahati ng foreign direct investment bumagsak tayo. Magkano ang total natin na domestic debt, international debt, alam mo ba? Outstanding debt. May idea ka? Mga 18 trillion na po siguro. Almost 19. Ito dapat pinag-uusapan. Hindi. ICC check. Impeachment check. And then, wala na. Wala na pinag-uusapan. Yun lang, dun umiikot. Lagpas sa 18 trillion pesos. Kaya ito. Anya, hindi naman kailangan pag-usapan yan. Dapat gagawin namin, tatrabaho namin yan. Hindi. Kailangan ng taong bayan marinig yung stand nyo tungkol sa nangyayari ngayon. Hindi. Sa inyo, yung talaga ICC saka impeachment eh.
Bakit ba hindi, kailangan masabi nyo, kagaya na kasi ginagawa ni Senator Marcoleta ngayon, sinasabi, naririnig namin, ganun pala. Ganun pala yun. Yung mga factors, kung tawagin to mga headwinds. Oho. Alam mo, aeroplano dyan. Opo. Papunta ka ng, nasaan ba si Nelson? Hindi, okay na to. Maraming salamat po. Hanggang dito lang po yan. Patapos niya. Hindi na mahalaga masyado yan. No, ito, maraming salamat. Napatunayan natin na talagang si Pinky ay natatakot na. Desperado na po. At talagang may bagong patibong si Senator Marcoleta at hindi natin pwede sabihin basta-basta kung ano pa yung mas malalim na patibong. Diba? Basta, tulungan natin si Senator Marcoleta dun sa panukala ng Pangulo. Diba? Na mahiya naman kayo, na tumutulong siya, uhulihin yung big fish. Yun ang pinaka-importante, no? Hindi naman impeachment eh. At dito, maraming salamat muli at nabigyan ko naman kayo ng bagong makabuluhang komentaryo. Isang talakayan ng punong-puno ng aral, edukasyon, at karunungan at kaalaman. May bago na naman kayong nalaman, no? Isang masustansyang pag-uusap. Ang ganito lang po, ingat lahat kayo, paalam po sa inyong lahat.